Hello po, good day. Ngayon po ituturo ko sa inyo ma'am kung ano po yung rule or function ng inventory po natin sa EcoPOS. So ayan po, login muna tayo. Then, yan. Punta po tayo sa more or F10. Click po natin yan. Then, hanapin po natin si inventory. Yan. Diyan makikita natin yung mga stocks. Ayan po. Yan. Dito po natin makikita yung mga total stock. Then, pwede rin tayo dito mag-edit. Yan po. Bago po tayo magdagdag ng bagong items or stock, kailangan po natin muna gumawa ng account ng supplier natin. Kung sino man yung mga kinukunan natin ng mga items or product natin. So, mag-i-encode lang po tayo dito ng personal details po ni supplier. May nakalagay po dito, ayan, yung contact person. Yan, may address, may number. So, ito pipilapan lang po natin to. So, sample po tayo, for example. Type natin dito yung name. Yan. Dito. Sa supplier kasi ma'am, importante po ay malagyan natin to ng details kasi para mabilis natin ma-monitor kung kanino tayo kukuha ng mga product or items natin. So, ilagay lang natin dito yung mga complete details. Yan, may example naman dyan. Sample lang po to Yan, lagay natin contact number. Yan. Yan, contact person. Yan. Yang limang po na features na yan. Yung limang pipilipan. Yan po. Save lang po natin siya. Then, ayun. Pwede na po tayo mag-purchase. So, ayan. For example po tayo, ito yung mga items natin sa category, then stocks. Ayan. For example, magpo-purchase tayo ng ito, sa item na to. Okay, for example, yan po yung purchase natin. Then, yun, generate po natin siya. Automatic yung sipon na po yung supplier. So, sa remarks po kayo na po bahala. For example, PO. Ibig sabihin po ng purchase order, then save lang po natin. Yun. So yun, na dagdagan na po ng bagong stock yung item po natin. Then ayan, marami po dito. Pwede po sabay-sabay natin yan. For example, per item and per category naman po yan. Kung maramihan, edi sabay-sabay pwede natin i-remove isa-isa or pwede po i-remove lahat para kung nagkamali man tayo ng select, shortcut na lang po. Yan. Then, so ito sample tayo para makita nyo rin din. Ayan, generate. Pag generate code kasi po, makita natin yan sa sa supplier. Pag mag-re-return tayo, so click natin. So ayun, diba nag-purchase tayo, nag-generate. Ito na po yung mga generate ko. Pwede na po tayo dito mag-return, for example. Yung mga bad order na items natin. Yan. Automatic na generated, tapos remark din. So, ayun po. So, ibig sabihin, pag nag-error po na ganyan, hindi po tali dun sa sobra po yung yung price na input natin. Kailangan po ay detalyado rin po. Po? Yan. Sobre yata kasi 110 po yung nainag. Kailangan rin po alam nyo dito yung price ng item na yun para kasi automatic na nagta-times po siya. So ayan, buray natin, then lagay natin. So ayan, then save. So ayun, nag-save na siya. Ibig sabihin nabalik na po yung record para ma-monitor po natin yan. Yan, mamaya pupunta po tayo sa yan. So ayun, then kung may warehouse kayo, pwede kayong maglagay po. Then ito, price editor. Sa price editor naman po, ayan. So yun, dito nyo po ito pala yung ma-monitor. Na-monitor nyo mga record pala, sorry po. Yan, pwede nyo po i-print yan. Tapos dito naman po sa
Yan, editor, price, ano to? Purchase, inventory editor. Dito po, pwede kayong mag-edit ng mga items nyo or mga stock nyo na nagkamali kayo ng bilang. For example, ang na-encode natin or nailagay natin na stock ay 100. Dito lang po kayo pupunta sa inventory editor. Kunwari 100 yung nailagay, 150 pala siya or 90 kulang or sobra. Dito na po nyo i-edit yung quantity ng items. Kasi kung na example 100 dyan, 90 lang naman yung bilang nyo final So ayun, may mga remarks din po yan, din isi-save nyo lang po dito sa bandang kanan. Yun po yung ng inventory po natin. Yung thermal, yan mga stock, mamamonitor nyo po dito lahat yan. So yun lang naman po, thank you po.